Matapos ipataw ng Estados Unidos ang 145% taripa sa mga produktong galing China, biglaang huminto ang dati maayos at matahimik na daloy ng kalakalan. Kanselado ang mga biyahe ng barko, nagsara ang mga pabrika at maraming negosyanteng Chino ang napilitang harapin ang katotohanang wala na silang mapagbebentahan. Ang bansang kilala bilang export powerhouse, ngayoy tila isang ghost town. Libo-libong container ang naipon sa mga pantalan ng China. Mukha ng bundok ng basura ang mga ito dahil sa mga kanseladong order mula sa US. Ganito kalupit ang epekto ng Trade War 2025. Bago natin ituloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking tulong ito sa aming mga content creators. Salamat po. Sa loob lamang ng ilang araw matapos ipataw ang taripa, napuno ang mga pangunahing pantalan gaya ng Shanghai, Guangdong at Hong Kong. Hindi na maipadala ang mga kargamento dahil sa biglaang pagkansela ng mga order mula sa Amerika. Ang dating abalang pantalan ay tila naging imbakan ng mga produkto. Sa Shanghai na isa sa pinakamalaki sa buong mundo, naitala ang pinakamaraming naiwan na container. Nakakaapekto ito sa global supply chain. Ayon sa Ministry of Transport ng China, tumaas ng 40% ang average delay sa pagpapadala simula Enero 2025. Ang epekto nito'y ramdam din ng mga bansang umaasa sa Chinese imports. Ang mga barkong karaniwang tumutungo sa US ay hindi na umaalis. Sa Guangzhou, nagsimulang maglabas ng abiso ang mga terminal operators na hindi na kayang tanggapin ang kargamento sa tamang oras. Ang mga negosyante, hirap na humanap ng alternatibong pamilihan. Tinatayang 1 milyong container ang naiwan sa mga pantalan. Tumaas ng 30% ang shipping rates sa ilang ruta dahil sa congestion. Ayon sa Global Shipping Reports, ang presyo ng container mula China papuntang Europe ay lumubo ng 45%. Sa mga lalawigan gaya ng Zhejiang at Guangdong, labis ang pinsala sa mga pabrika. Marami ang napilitang magsara dahil sa kawalan ng order mula sa US. Sa Shenzhen, binawasan ng mga electronics factory ang kanilang production ng halos 40%. Dati, milyon-milyong gadgets ang iniluluwas, ngayon halos wala na. Ayon sa China Electronics Chamber of Commerce, higit 500,000 trabaho sa sektor ang nawala. Isang negosyante sa Guangdong ang nagsabing ang kanyang pabrika ay parang naging retirement home. Tahimik, walang produksyon at tumataas ang utang. Kung magtatagal pa ito ng 3 buwan, baka tuluyan ng masayang ang kanilang mga makina. Sa datos ng Chinese Chamber of Commerce, 40% ng mga small at medium enterprises, SMEs, sa bansa ang nagsara noong unang bahagi ng 2025. Maging ang sektor ng textiles ay nakaranas ng 25% pagbaba sa produksyon. Hindi lang mga kumpanya ang naapektuhan, pati ang mga manggagawa. Sa mga industrial cities gaya ng Dongguan at Shenzhen, umakyat ng 15% ang unemployment rate. Mahigit 200,000 manggagawa ang nawala ng trabaho noong first quarter ng 2025, ayon sa Ministry of Human Resources. Bagamat may mga tulong gaya ng retraining at subsidy programs ang gobyerno ng China, hindi ito sapat para tugunan ang laki ng problema. Dahil dito, maraming kumpanya ang naghanap ng alternatibong merkado. Ilan ay inilipat ang produksyon sa Vietnam at Thailand. Ngunit hindi ito madaling gawin. Malaki ang puhunan at kulang ang skilled labor. Sa Vietnam, kahit tumaas ng 20% ang demand mula sa Chinese companies, hindi pa rin ito sapat para palitan ang kakulangan sa kapasidad. Ngayon, tanong ng marami, ito na nga ba ang karma ng China? Matagal nang iniuugnay sa China ang mga tensyon sa rehiyon, sa Taiwan, Hong Kong at West Philippine Sea. Madalas silang maparatangan ng panggigipit sa mga kapitbahay.
Sa mga unfair trade practices at territorial claims, nasaktan ang tiwala ng maraming bansa. At ngayon, tila sila mismo ang nahaharap sa resulta ng kanilang mga naging hakbang. Ang mga bansang dati nilang pinilit o pinahirapan ay ngayon ay nagsasama-sama upang lumikha ng mga bagong trade partnerships. Unti-unting lumalayo ang pandaigdigang merkado sa produktong gawang China. Ito ba'y isang wake-up call para sa Beijing? Kung nais ng China na manatiling leader sa global economy, kailangan nilang baguhin ang approach mula sa dominasyon patungo sa kooperasyon. Ang agresibong pulisya laban sa mga kapitbahay tulad ng Pilipinas ay hindi na kinukonsinti ng internasyonal na komunidad. Sa dulo ang tanong, ito ba'y leksyon ng karma? O isa lang bang yugto sa mas masalimuot na laban ng mga pandaigdigang kapangyarihan? Kung may opinion ka sa isyong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel. Abangan ang mga susunod na video para sa mas malalim pang talakayan.